Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At ako'y nabigyan ng pagkakataon na magbigay pa salamat sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng aking paghahayag ng personal na patutuo. May pa po lahat, ako rin po ay nagpapaabot na isang magandang pagbati na magandang hapon sa bawat isa po sa ating lahat, sa ating ginagamit ng Evangelista Wilde Estrada Almeida. At also we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Sultan Pastor Lina C. Almeida sa kanilang mga anak at sa ating mga binamal na mga ngaral, beloved preachers, beloved ordained preachers na kasama natin po ngayon. At sa bawat isa po nating mga minamal na mga kapatid na narito ngayon, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat yung araw na ito, mga minamahal, ay talagang grabe nakaka-bless. Amen? Amen? Sapagkat before, noong tayo po lahat ay dumadalo pa sa San Carlos City, hindi ganun kadami ang mga anak ng Diyos pa noon. Pero ang mga anak ng Diyos hindi tumitigil magpuri sa mahal na Panginoon. Ngayon, grabe, pinagpala na tayong lubos mga minamahal. Ako rin po mga minamahal sa kapakanan po ng ating po mga minamahal na mga bisita. Ako po dati ay talagang nandiyan dahil sa kabataan, maraming bisyo, marami pong mga ginagawa na talagang hindi ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lalo na po, noong ako po ay nakatapos ng pagiging inhinyero mga minamahal, ang sabi ko noon, napakataas ng aking pride. Sabi ko, lahat ng bagay through my network ay talagang kaya kong gawin. Sabi ko, mga minamahal. Pero alam po ninyo mga minamahal, ang pinagtataka ko, malaki na yung sahod, pero naghahanap pa rin ako ng mas malaking sahod. Hindi ako tumitigil mga minamahal. Wala talagang satisfaction ang taong walang Kristo sa puso. At alam po ninyo mga minamahal, naisipan ko mga minamahal na ako'y mag-apply sa abroad. Pumunta sa Middle East mga minamahal. At doon nagpa-medical ako mga minamahal. At doon ko nalaman na ako pala'y mayroong sakit sa puso. Hindi ako makapasa-pasa dahil sa sakit ko sa puso. That time mga minamahal hindi ko iniinda. Pero walang week na hindi naninikip yung dibdib ko at nandidilim yung aking paningin. Sa aking higaan ako'y gumugulong sapagkat hindi ako makahinga at talagang grabing pagtusok-tusok ng aking puso. Yung pala mga minamahal, ang karamdaman ko, yung pagtibok pala ng aking puso mga minamahal, tumitigil for a few seconds mga minamahal at pag titibok uli. Sabi ng doktor, ang delikado lang dyan sa sakit mo ay kapag tumigil, nagsolidify na yung blood at hindi na niya maipump, doon ka mamamatay. Sabi ko, delikado pala. Sabi ko, pero alam po ninyo mga minamahal, diretso lang ang ginagawa ko mga minamahal. Ang sabi ko doon sa aking agency, ayusin natin, babayaran kita. At kapag binayaran kita, i-switch mo yung result para ako'y makapunta sa abroad. Dahil nga ang inisip ko noon, pag pinag-usapan pera, lahat pwedeng umuo. Pero alam po niyo mga minamahal, ang ginawa nga, pumayag yung agency ko mga minamahal. At yung mga minamahal, pinalit niya. So in short, mayroong dumating akong visa mga minamahal, dumating din po yung ticket ko. September 25, that was 1992 mga minamahal. Ako supposed to be paalis na sa papuntang ibang bansa mga minamahal. Pero alam po niyo mga minamahal, September 20, dumating yung doktor ng aking agency, nire-physical uli kami bago kami umalis. In short, nakita na naman yung aking sakit sa puso. Hindi ako natuloy, mayroon akong utang sa 5-6, lumalaki mga minamahal, wala na rin akong trabaho. That time mga minamahal, sabi ko, sige pa, kaya ko pa. Naganap ako ng trabaho mga minamahal dahil sabi ko, marami naman akong kakilala. Maghanap ako sa ibang agency. Pero alam po niyo mga minamahal, ang pinagtataka ko, bakit walang tumatanggap sa akin? With all the experiences na mayroon ako with respect to my field of profession, mga minamahal, ay bakit hindi ako matanggap-tanggap? Pero alam po niyo mga minamahal, sabi ko, lahat ng bagay kaya kong gawin. Matigas pa rin ako mga minamahal. Pero alam po niyo mga minamahal, dahil lang gusto ko lang mabuhay, pati pag-janitor, pati pag-waiter, pinapasok ko na. Mabuhay lamang ako, magkaroon ako ng gagasusin. Pero alam po ninyo mga minamahal, talagang grabing ibinawa ako ng ating mahal na Panginoon. Dahil yung tinapakataas ng aking pride,
lahat noon, ang ipinagtatako pati pagja-janitor, pagbiwaiter, walang tumatanggap sa akin na trabaho. Pero alam po niyo, sabi ko, bakit ayaw niyo ako tanggapin? Kaya ko naman, malinis na, magaling naman ako magtrabaho. Pero sabi nila mga mina, overqualified daw ako. Ang problema ko, lalong lumalala ang aking karamdaman, lumalaki yung aking utang. Sabi ko, nasaan ang silbi ng aking ipinagmamalaking pinag-aralan, inhinyero? Totoo nga pala mga minamahal, gaano man kataas ang ating pinag-aralan, kung tayo may karamdaman, tayo magiging walang silbi. Pero alam po niyo mga minamahal, nung ako, that time mga minamahal, sabi ko, nasaan? Anong gagawin ko? Pumunta ako sa may Grand Central, sa may monumento. Pagdating ko doon mga minamahal, mayroong ako nakilalang nangangaral, may dalang Biblia din. Sabi niya sa akin, simple lang ang sagot niya, brother, ang tanging katungunan sa problema mo, walang iba kundi ang Diyos. Yeah, praise the Lord. Ang laking tanong ko mga minamahal, Diyos, hindi ba ako'y nagsisimba rin? Hindi ba ako rin ay nagkukuros-kuros para lamang ako'y mapag-ingatan ng Diyos? Pero bakit nangyari pa rin sa akin ang bagay na ito? Pero alam po niyo mga minamahal, dahil na-challenge ako, gusto kong gumaling, gusto kong maayos ang buhay ko at magkaroon ako ng panibago uli. Alam po niyo mga minamahal, naganap ako, saan ang Diyos? Pumunta ako doon sa may harap, huwag masaktan ng ilan kung meron mang pinagdadaloan nyo. Sapagkat ang kwento kong ito ang aking totoong nangyari sa aking buhay. Praise the Lord. Pagdating ko doon sa may Love of Christ, sa may tapat na monumento, mga minamahal, doon sa Grand Central. Doon, ay sabi nila, sige, puri, bautismo, nagpabautismo rin ako. Pero alam po nyo, habang tumatagal, wala pa rin pagbabago. Pagdating na, nakita ko mga kaibigan ko, inom pa rin kami. Sigarilyo pa rin. Bisyo pa rin ang nasa akin. Sabi ko, nasaan ang pagbabago? Bulumipat na naman ako mga minamahal doon sa tapat ng NBI, sa may Cathedral of Praise. Binautismuhan din ako doon. Pero pareho pa rin. Wala pa rin pagbabago. Kaya sabi ko, balik na lang ako sa Katoliko, pare-pareho lang naman. Alam po niyo mga minamahal, pagdating ko mga minamahal, bumalik ako sa El Shaddai. Sa El Shaddai PICC, mga minamahal, nandun na kami ng madaling araw. Nagpupuri na kami doon mga minamahal. Pero alam niyo ang turo nila sa akin, kapag mayroon daw akong utang, ang gagawin ko lang, pag nagpupuri, kumuha kami ng tingting, lagyan namin ng ribbon, iwagay-way na ganyan. Pagdating namin sa bahay, pagpapalaing daw kami. Kung kailangan daw namin ng pera, magdala ng 5 envelope. Sabi ko, ginagawa ko 20 envelope para siguradong kakarga. Dahil umabot na ng 50 mil ang aking utang, wala akong pambayad. Pero alam po niyo mga minamahal, pag wakay-way kung ganyan, pagbalik ko sa bahay, wala pa ring pera. Pag sabi nila, itaas ang wallet kapag nagpupuri, kunin ko ang wallet ko, nakabuka pa yan para siguradong sasahod ng pera. Pero pagdating ko sa bahay, tinitignan ko ang wallet ko, ni 5 duling, wala akong makita. Nagsimulan akong hindi maniwala sa Diyos. Gaano ka man pala katotoo, mga katibay, mga minamahal, kapag dinagugan ka na napakaraming problema, bibigay at bibigay ka rin. Ang sabi ko noon, hindi totoo ang Diyos. Dahil kung totoo ang Diyos, yung ginagawa kong paghanap, dapat sinagot na niya ako. Amen. Pero alam po yung mga minamahal, sabi ko mga minamahal, gusto kong kitlin na yung aking buhay. Sa mga CBC bus, sabi ko, magpasagasa na lang ako. Pero ang hindi ko maintindihan, kapag ako'y magpapasagasa, merong puwersang pumipigil sa akin. May puwersa na bumipigil at hindi natutuloy yung aking pagpapasagasa. Sabi ko, paano kung hindi ako mapuruan? Sabi ko, lalong grabe. Kaya alam po niyo mga minamahal, nakita ko sa Manila, maraming mga hold-upper, maraming pumapatay ng tao doon. Ang sabi ko, maglalakad-lakad na lang ako hanggang alas 12 ng hating gabi. Hahanapin ko yung mga hold-upper. Pag hinold up ako, manlalaban ako kunwari, sasaksakin ako, mamamatay ako, solve ang problema ko. Akala ko yun ang katugunan. Pero alam po niyo mga minamahal, sinisimulan ko ng alauna ng hapon sa may monumento. Lakad ako ng lakad, isang hapon, alas 3. Pagdating ko sa may Luneta. Sa may Luneta, pinagtataka ko mga minamahal, dahil lulugo-lugo ako, mayroong pagbaba ng brother, nakabarong, may dalang libro. Pagbaba niya sa jeep, gumaganon siya. Papunta lahat sila doon sa may grandstand. Alam po niyo mga minasabi ko, mukhang nauna na sa akin itong nabaliw kaysa sa akin. Siguro malaki lang problema niya. Sabi ko mga minamahal. Pero alam po niyo, ang pinagtataka ko, hindi lang iisa. Bawat bumaba, mapasister, mahaba yung buhok, mapahaba yung palda nila, at sila lahat papunta, kumakaway ng ganun. Tapos papunta lahat sila doon.
Sabi ko, matagal pa naman ang gabi. Sabi ko, tingnan ko baka may artista. Sabi ko, sumunod ako mga minamahal. Alam po niyo mga minamahal, pag-akyat ko doon sa may kalabaw, pag-akyat mo doon, may kalabaw doon, nakita ko doon, Jesus Miracle Crusade. Yeah, praise the Jesus Lord. saves. Jesus heals. Alam po niyo mga minamahal, nung manabasa ko yun, baliwala lang sa akin. Bakit? Hindi na nga ako naniniwala sa Diyos. Ang ginawa ko na lang, matagal pa naman ang gabi. Sabi ko, ang ginawa ko, doon lang ako sa gilid. Wala, matagal pa naman ang gabi. Sige lang, makinig lang muna ako dito. Pero alam po niyo mga minamahal, nung magsimula mag-awitan ng mga anak ng Diyos, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Bakit ako lumuluha? Tago ako ng tago! Sapagkat, alam po niyo mga minamahal, sa taas na nga ng pride ko, ayaw kong makita ko na ako'y umiiyak. Pero alam po niyo mga minamahal, the more I start to, stop yung pag-iyak ko mga minamahal, the more na grabing lumalabas ang grabing pag-iyak ko. Ang ipinagtataka ko, hindi ako umiiyak dahil ako'y nalulungkot. Ako'y umiiyak sa grabing kagalakan na aking nararamdaman. Hindi ko namalayan, mga minamahal, nandun ako sa gitna. Nagtataas na rin ako ng kamay. Nagpupuri na rin ako sa ating mahal na Panginoon. For the very first time na aking napakinggan ang pangangaral tungkol sa pagbibigay. Sabi ko sa inyo kung ano-ano mga pangaral ibinigay sa akin, pero lahat puro pagkasinungalingan. Minsan, araw na yon, sabi sa akin, ibigay mo ang ikasampung bahagi at handog, dalhin mo sa kamalig na mahal na Panginoon. Bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Sabi ko sa mahal na Panginoon, hindi ko kailangan ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Ang kailangan ko, 50,000 lang. Sa totoo lang, napakaliit na halaga yan. Pero that time, ni 100, wala akong pera. Pero alam po niyo mga minamahal, gaano man kaliit ang tinig ng aking pag-usal ng panalangin na yon, dinig na dinig pala ako ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Alam po niyo mga minamahal, pag sabi ko sa mahal na Panginoon, nakilala kita, wala na ako. Ang tanging meron ako, yung aking college ring, yung aking relo, at yung aking kwintas, mga minamahal. Sabi ko sa mahal na Panginoon, mamamatay naman na ako mamaya. Ibigay ko ito sa iyo kung anong meron ako ngayon. Ang sa akin lang, bago man lang ako mamatay, mapatawad mo man lang ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Alam po niyo mga minamahal, sa aking pag-uwi, sisimulan ko na naman sana ang paglalakad at hanapin ang papatay sa akin. Nasa lubong ko ang aking matagal na kaibigan na hindi na kami nagkikita. Sabi niya sa akin, saan ka na ngayon pare? Sabi ko, diyan, galing ako sa Jesus Miracle Crusade. Sabi niya sa akin, I praise the Lord, hallelujah ka na pala. Sabi niya sa akin, bakit na ka napunta dyan? Sabi niya, sabi ko, grabe, masarap palang magpuri dyan. Sabi ko sa kanya, Right. di, sinasama na naman niya ako, mag-inom na naman kami. Dahil dati-dati ako nagpapainom. Pero sabi ko, wala na akong pera. Ano ba nangyari? Kininto ko sa kanya, mga minamahal, kung ano nangyari sa aking buhay. Sabi ko sa kanya, pwede ba akong makahiram, maski na 50,000 mo lang, mag-start uli ako. Sabi niya sa akin, subukan natin si nanay. Hindi ko kilala yung kanyang nanay. Hindi ko kilala. Ni ako hindi niya kilala. Pagdating namin sa bahay, nagtumawag kami sa kanyang nanay. Ang sabi ko sa kanya na, babayaran ko rin po kayo kagad. Sabi ng nanay niya, sige, balik ka dyan ng Miyerkules. Ha? Ako'y tuwan-tuwa. Nung sabi niya, sige, balik ka dyan. Sabi ko, makakapag-start na ako. Totoo yata kaya yung sinabi ng Jesus Miracle Crusade. Right. Sabi ko, alam po niyo mga minamahal, pagbalik ko ng Miyerkules, may dumating na pera, pero ang sabi nung kasamay telegrama, sabi ng telegrama, hindi ko maibibigay yung 50,000 na inuutang mo. Pero nandyan lang, ibigay ko lang ay 25,000 pesos. Pero, huwag mo nang babayaran. Amen. Hallelujah. Sinong tao ang magbibigay ng 25,000 pesos kung hindi totoo ang salita ng Diyos? Right. Hindi niya ako kilala. Amen. Mamamatay na sana ako. Amen. Pero totoo ang salita ng Diyos na kapag tayo nagtapat, pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. In so many ways. Maraming kaparaanan, mga minamahal. Ito, ang aking utang 50. Galit na galit, mga minamahal, yung aking pinagkakautangan daw. Ang mayroon na ako 25,000. Sabi ko, pagdating ko doon, mga minamahal, medyo natatakot ako dahil pagalitan ako. Pero alam po niyo, mga minamahal, pagdating ko, sabi niya sa akin, halika, upo ka. Ang ganda ng pag-welcome niya sa akin.
Sabi niya sa akin, oh sige, ano bang, kumain ka na ba? Sabi, salamat po. Pero sabi, ano bang nangyari? Ikuninto ko na naman. Sabi ko, yung nangyari sa akin, hindi ako natuloy, may karamdaman ako. Ganun. Tapos, magkano dala mo dyan? Sabi ko, itong 25,000 pesos na ito, hindi ko ito pinagtrabahuan. Hindi binigay ito ng kamag-anak ko. Ibinigay lang ito ng taong hindi ko kilala. Pero ibinibigay ko sa iyo bilang pambayad, ito lang ang may babayad ko. Utangin ko na lang muna yung aking yung huli na 25,000. Alam niyo sabi niya ng aking pinagkakutangan na galit dati? Sabi niya, kung 25,000 lang ang pera mo ngayon, 25,000 lang ang babayaran mo. Right. Our God is God. Amen. Ang ating Diyos ay Diyos, mga minamahal. Yung pinupuri natin na ganyan, yung palakpak na ganyan, lahat yan, dinig na dinig ng ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo, mga minamahal, hindi ko ipinanalangin ang aking karamdaman. Amen. Sabi ko, nasolve na yung aking problema. Uwi na lang ako sa probinsya. Pagdating ko sa probinsya, mga minamahal, 1 week pa lang, hinahanap-hanap ko ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Right. Sabi ko sa tatay ko, mga minamahal, tay, pahingi ng pangmasay papuntang Manila. Magpuri ako doon. Sabi sa akin, pare-pareho lang yan. Sabi niya, hindi ba yun? Sabi niya, meron dyan sa bayan, may mga maiingay din dyan, puntahan mo. Sabi niya sa akin, mga minamahal, alam po niyo, mga minamahal, tignan ko nga kung sino yung mga maiingay na yan. Pagdating ko sa may Bonifacio, mga minamahal, nakita ko doon, Jesus Miracle Crusade, San Carlos City Outreach, mga minamahal. Sabi ko, salamat man na Panginoon. Alam po niyo, mga minamahal, sabi ko, wala palang silbi yung aking pinagmamalaki kapag wala ang Kristo sa aking puso. Right. Sabi ko noon, mga minamahal na Panginoon, kung anong kalooban mo, maglingkod na lang ako sa iyo. Alam po niyo, mga minamahal, that time, ang dalo ko lang noon, linggo lang. Hindi tumatagal, naging pati Miyerkules na. Tapos naging overnight na. Sabi ko, pinagpala na masyado. Sabi ko, grabe. Sabi ko, isang araw, pag-uwi ko, dahil sabi ko, tumigil na nga ako. Sabi ng aking, naglalakad ako pa uwi, nakasalubong ko yung aking dating mentor, that is Engineer Nicolas. Marami siguro nakakilala sa inyo, taga Duyong. Matagal ko na yan na kaibigan, di kami nakikita. Sabi niya, ano nangyari sa iyo? Sabi ko na naman, diyan ako sa Jesus Miracle Crusade. Hallelujah ka na pala. Sabi na naman sa akin, mga minamahal. Pero alam po niyo, mga minamahal, sabi ko, kailangan ko yung trabaho. Sabi niya sa akin, sige, punta ka sa Virgen Milagrosa University. Mag-report ka. Ipakilala kita doon sa may-ari. Ang himala ng himala. Pag-report ko, mga minamahal. Yung sabi ng may-ari, sige, magsimula ka na ngayon. Sa araw na ito, magsimula ka na. Alam po niyo, mga minamahal, pati pag-janitor, pati pag-waiter, pinapasukan ko para lang makapasok at makapagtrabaho. Hindi ako tinatanggap. Nung naglingkod ako sa Diyos, trabaho mismo ang lumapit sa akin. Purihin ang ating malapay noon. Pagdating ko doon, ang himala ng himala. Ang pinagtataka ko, mga minamahal, kaya pala hindi ako kinakausap ng aking mga kaibigan na nandun na matagal na for 10 years, 15 years na yung ilan, mga minamahal, nandun na sila. Sabi nila, ano bang meron ka na wala kami? Sabi nila, mga bakit? Yung aking sahod na pagdating ko, masigit pa kaysa sahod nila. Amen? Totoo yung sabi ng Biblia, gagawin kang ulo ng ating mahal na Panginoon kapag nagtapat ka. Alam po niyo, mga minamahal, sabi ko, sige lang. Nagtuloy-tuloy. Bigyan lang ko ng konting oras sapagkat pinagpala ako lubos, mga minamahal. Amen. Alam po niyo, mga minamahal, nagtuloy-tuloy, mga minamahal. Isang araw, merong lumapit sa akin. Sabi niya, gusto mo ba magtrabaho sa gobyerno? Malaki ang sahod. Sa una, maganda. Pero alam po niyo, mga minamahal, kapag maingat tayong Kristiyano, kapag meron na tayong 22 years na mga Kristiyano, ang sabi diyan, hindi kagad-agad tayo kumakapit sa mga pagpapalang ibinibigay sa atin. Kinakausap natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ko sa mahal na Panginoon, kung ito'y magiging pagpapala, tugon mo sa aming mga panalangin. Ayon sa iyong pangako, tulungan mo ako. Pero kung itong pagpapalang ito'y makawala sa paglilingkod ko sa iyo, entrada pa lang, wag mo akong paintrahin, huwag mo akong tulungan. Alam po niyo, mga minamahal, pagdating ko doon sa aming pinag-applyan La Union, that is TESDA. Sa TESDA. Ako ngayon ay nagtatrabaho sa TESDA at nag-apply ako doon. Alam po niyo, mga minamahal, one position, 72 kami na aplikante. Ang aking mga kasamahan, mga 25 years, 15 years sa Saudi Arabia as electrical engineer. Pero alam po niyo, mga minamahal, sa habang scrutiny, mga minamahal, dalawa lang kaming naiwan. Ako
at yung aking kasamaan na manong ko na. Habang kami nag-exam, yung last na aming exam, yung annunciator, hindi ko na kailanman nakita yung annunciator na yon sa buong buhay ko sa electrical engineering ko. Pero alam po niyo mga minamahal, sabi ko, kung hindi ako makuha man na Panginoon, hindi ako magdaramdam sa iyo. Alam ko, meron kang the best na ibibigay sa akin. Sabi ko mga minamahal. So, ang sabi ko mga ginawa ko, tinawag yung aking katunggali, nandun, nag-exam na, nandun ako sa baba, nagpuri na lang ako. Hinihintay kong tawagin ang pangalan ko. At pag tawagin ako, sasabihin ko na lang, pirma na lang, uuwi na ako sapagkat di ko alam. Amen? Pero habang nagpupuri ako mga minamahal sa baba, lumapit sa akin ang bata. Ha? Tingnan niyo kung paano mag-provide ang mahal na Panginoon. Lumapit sa akin ang bata, sabi niya, Kuya, kayo ba yung nag-i-exam? Sabi ko, oo, pero hindi ko na alam yung annunciator kaya titigil na lang ako, uuwi na lang ako pagkatapos. Sabi niya sa akin, Kuya, yung annunciator katatapos na lang namin kahapon yan. Sabi niya, may sirkito ako kung gusto mo takbuhin ko sa aking boarding house. Alam po niyo mga minamahal, yung bata, hindi na niya tinignan, hinintay yung aking sinabing, oo, takbuhin mo. Tinakbo niya kagad mga minamahal. Pagbigay niya sa akin yung sirkito ng annunciator circuit, mga minamahal, biglang tawag ng aking pangalan. Hindi ko na natalaman kung anong gagawin ko doon. Pagdating ko doon sa harap ng board, kung ano nandun, isinaksak ko lang ng isinaksak, mga minamahal, bahala naman na Panginoon. Ang importante ay kung anong kalooban mo ang siyang masunod. Alam po niyo mga minamahal, tinawag kami ng aking katunggali. Pinaandar yung sa kanya, hindi umandar. Sabi ko, mukhang tabla kami. Tabla kami. Pero alam po niyo mga minamahal, ang himala ng himala, nung pinaandar yung akin, umandar. Purihin ang ating mga Panginoon! Alam po niyo mga minamahal, sabi, before you enter a government service, mga minamahal, kailangan mo ng physical test. Kailangan mo ng physical test, exam. Ito na yung aking kinatatakutan. Hindi ako makapunta-punta ng abroad dahil sa aking karamdaman. Sabi ng ating beloved sister na talagang nagtatrabaho sa Bulingit, sabi niya, ikaw ang sa akin. Sabi ko, sige, medyo natatakot ako. Baka lumabas yung karamdaman ko. Sabi niya, Kuya, sabi niya, ilang taon na hindi mo nararamdaman, mamumroblema ka pa. Pinagaling ka na ng ating mahal na Panginoon. Sabi ko, oo nga no. Hindi, sa totoo lang mami naman, hindi ko pinanalangin yung karamdaman ko. Hindi ako wala akong gamot. Ba't ang ginawa ko na lang nagpuri. Mula noon hanggang ngayon, hindi na bumalik yung karamdaman ko, mga minamahal. Lord, Nung sabi niya, pagkatapos ng exam ko, sabi sa akin, balik ka kuya ng alauna ng hapon. Pagdating ng alauna, mga minamahal, alam po niyo kung sinong tuwa? Ating beloved sister Joanna. Sabi niya sa akin, Kuya, sabi mo, grabe ang karamdaman mo. Tingnan mo result mo. Very clear. At ikaw ay pasado. praise God. See? Tingnan niyo mga minamahal. Ilang exams ang pinagdaanan ng aking puso parating lumalabas, may karamdaman ako. Pero nung ako'y naglingkod sa Diyos, inexam ako, wala ni isang karamdaman na nakita. Amen. Totoong ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At yan po mga minamahal, napakasarap ng buhay ng maging isang tunay na Kristiyano. Amen? Ang dami-dami kong may papahayag na patutuo sapagkat medyo gawal tayo sa oras, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan at ang pagpapasalamat tanging sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen.